Yung ating ano dito, yung sito, kailangan talian natin. Kasi kuha tayo ng tali. Meron tayong nakita ng tali dito eh. Yun. Ang ating dating ibinulabor na ano, mga buto yun, nagsisibula na. Ayan. Nagsisibula na. Ano doon yung klase install natin pagkatanim mo, hindi na tayo nahirapan. Nilabor lang, tapos tabo na. Kaya ganyan. Tali natin yung ano. Pag tinatali natin ganyan ng angkawan, kasi dito dumadaan ang pusa eh. Saka para yung ating kuwan na makagapang dito sa ano. Yan. Ayos yan. Ayan. Ito pagka nahutukin natin para ito siya umano. Ito, tingnan natin yan, ganyan. Yan, talihan natin ating sitaw. Ay, minsan natin mga ganyan lagi dapat natin ano, chichikin yung kanyang kuha. Katulad itong garto, itong mga talbos na garto, mga lalambot to. Kaya pag hindi natin na-check yan, hampas-hampas lang. Minsan kasi lakas ang hangin eh. Kaya kapag hindi natin inayos sa mga pusa, pati may mga nadaanan yung tao, yan ganyan. Ito punta rito sa daan itong mga dulo ng ano, sitaw, ikuha agad natin, ilalagay agad natin doon sa tamang direksyon. Ayan, ayan. Tayo tayo kasi ito marumpok itong garto, mayasan kasi ito eh. Ayan, ganyan. Tutukin na natin punta diyan para dyan na siya pumunta. Kasi pagka ako masasabit lang na yung mga naglalakad dyan. At itong mga kalabasa na ganito, yan, umaalsa yung kanyang mga talbos. Ikuha natin baba, ito na nating butukin pababa. Butok na yung ito pababa para kuman. Amo yung mga ano dito, yung mga binulabor natin dito, mga buto nagtutubuan na. Yung iba doon, ano, kinay ka ng pusa. Ano, kinay ka ng pusa yung mga kuwan dyan. Nagkala talaga yung mga pusa, ganyan. Ito yung kulitis na yan. Yan, kulitis yan, pantay yung kulitis na yan. Yan eh, ano, nakakain niya yung kulitis na yan. Kaya yun minsan nga pagka ako ginugulay ko yung kayang ano, yung kulitis. Kaya ano, pagka kayo nakakita na ganyan sa inyong taniman, huwag yung bubunutin yan. Yan kapag ano, malago na, ano yan, malambot yan. Saka masarap kainin para yung kamote. Oof! Pusa. Yung ating kamatis dito ko eh. Tangkat to. Ayun, tumulago na yung ano, mga tisubuya dun sa ano, sa ilalim. Mamaya yung siya alay mga ano yan. Yan ang maharapis natin mamaya yung siya ala. Kasi palang ating kamatis dito. Pagka ganyan mga makapalang kamatis, yan yan no, meron din yung magsasacrifice para sa ibang mga ano, ibang mga halaman. Kasi
Sila yung mga magiging fertilizer. Opo. Tingnan mo yung ating mga alugbati, oh, buhay na, oh. Ang mga alugbati natin, buhay na. Ganda lang natin sa ilalim. Kaya yung mga yung iba mga magtatanim na quality, itinapon nila yung kanilang alugbati kasi matanda na. Ginawa naman natin, kinuha natin, tapos tinanim natin dito. Yan, oh. Nakita na yung mga bunga yan, sulo yan. Napakinabangan natin ngayon yung mga itinapon. Kaya yung mga sa iba-iba basura nagiging naman sa atin, nagiging pakinabang para sa atin. Dito nga may nakitanim din eh. Ito, oh, hindi ko naman yan tanim. May nagtanim din yan. Diba kasi may buto, tapos nakita nila parang sila nagkaroon sila ng buto, pero problema naman, wala naman silang hilig na na magtanim. Kaya naisip nila dito mahilig akong magtanim. Magkinawa nila, nilagyan nila diya dahil kasi ang pagkatanim kasi pag hindi mo rin binigyan ng oras, dahil katulad ng halimbawa dito, hindi naman dito umuulan katulad din sa loob ng isang taon matapos ang taon, dalawang araw lang ang ulan, di kuha hindi na ulit umulan. Ngayon bago ng taon niya 2026 na, kaya yung 2025 na dalawang beses umulan dito sa lugar na ito, dalawang araw. Tapos yung isang araw na yun, mga isang oras lamang yung ulan na yun. Di bale, total sa loob ng isang taon dito, nakadalawang oras lamang. Diba? Pag tinotal mo. Ay ngayon, pagka merong garden na gato, obligado ka tuloy na kailangan mong diligin. Maliban na lang yung kagaya doon sa iba na nakakapitan nila ng hose o di kuha. Nakakapitan nila ng hose. Hindi kuha, hindi sila na masyado nahihirapan sa pagdidiligin. Pero pagkagarto, ay obligado ka talaga na kailangan mo ako talagang tubig. Kaya ngayon, yun ang misa ng mahirap sa iba. Tayo naman, okay lang sa atin kasi exercise pa sa atin. Yan, katulad ng ganito, may mga halaman doon sa ilalim. Kailangan bawasan natin ng ang dahon nitong kalabasa. Ito kasi ang nakakatampil sa kalabasa, kasi pagka hindi mo binawas yung dahon ng kalabasa, tatakluban yung yan, baka naman yung pusa. Ito natin lagayin. Tatakluban kasi yung yung may mga sito kasi din sa ilalim yan, may sito doon. Hindi na kasi kapag hindi tinagalaw yung mga nakakakuha sa kanya, hindi siya makakakuha ng photosynthesis. Limahan na tayo. Atin dito, mahan natin yung sibuyas, saka yung alugbati, o tawag ng iba yan Malabar spinach. Tawag na iba sa English, Malabar spinach pa lang English dyan. Malago din ang doon, yung sibuyas doon. Malago, sibuyas. Kaya ito halos lahat na puro na halaman. At dito nga ito yung mga siwang-siwang na ito, marami na kundi ang mga pinagbulabot na mga buto. Kaya kapag ka nagsibulan niya, puno na yan itong garden natin. Kaya nangyari din sa ating garden, para yan naging porous na, naging gubat na yung ating kawan. Yan ang maganda sa sa garden, gagawin natin yung gubat para yung ating marami tayong ma-harvest sa ganyan, inshallah. Kaya halo-halo sila.
Maganda kasi sa ganyan, kahit maliit na espasyo, marami silang mga iba't ibang klaseng gulay. Na halimbawa, habang kawin nag-aantay lang dun sa ibang gulay, o kung sino yung mga nauna na pwede na tayong mag-harvest doon, o di yun ang ating mapapakinabangan. Yan po, may talong dito. Matagal pa yung talong bago ako maka-harvest dyan. Tapos itong malunggay, tatagal pa yan bago maka-harvest. Samantala, may kahalo siyang alugbate. Yung alugbate, habang nag-aantay ka dun sa tan, meron ka na maka-harvest na na alugbate. Yan, alugbate na maka-harvest dyan. May nagtanim na rito, hindi ko may nagtanim. May iba nagtanim. Tamo nga, nabulaklak na. Kaya ibig sabihin, pwede ka na pwede na malapit ka rin marvest niya. Habang nag-aantay ng kuha, katuto mga kalabasa, tatalbusan na. Kasi mga kalabasa na ganyan, yan ipahabahin mo na count natin ng count pa. Habang siya hindi pa bumubulaklak, papakinabangan natin yan ng ating bubukuhan yan, yung kanyang talbos, kalabasa. Tapos itong mga kamatis naman, yan yung mga kamatis tayo dito na medyo mahaba na rin ng konti. Sa kamatis, yan kamatis. Pero yan nga ay medyo malapat-lapat ang kuha, pwede ko yung pagkapangit pa. May naipagapan ko na naman ang kuha niya. Ayan mahaba na siya. Ngayon, ang gagawin niya lang dyan, kailangan yan merong kakabagan siya yung kamatis natin. Tatawasin na lang natin yung ating kamatis kasi wala na siyang gusto na para gapangan. Kaya yan, na lang, para gapangan. Yung ating mga sitaw dito, wala pa siyang pinapakita na kuwan. Tingnan natin ito. Wala pa. Hindi pa nagpapakita ng sign na siya ay bubulaklak na. Wala pa, kaya ang ginagana kasi niya ngayon ay yung lumago. Kaya habang hindi pa nabunga yan, di muna tayo sa ang una natin may harvest nito yung kuwan alugbate daw sa ilalim alugbate, ito yung mga tinapon lang yan. Tinapon. Ngayon, may asibon pala dito papaya. Yan, ganito. Yan, ito may papaya rito. Kailangan ingatan natin yan. Papaya. Papaya pala diyan. Yan, papaya Ang itong papaya kasi lalo tuwing hapon tayo nakakapagdilig. Ayaw na yan ang papaya na siya dinidilig sa hapon. Gusto ng papaya, kung titiligin mo yan, kailangan sa umaga. Ito yung mga may hinog na mga bunga ng alugbate, yung kasing ating mga mga mature na yun, yung alugbate na ito. Kaya ito maraming bunga. Ito kagatong kukuha natin yung mga kuha nating patutuyuin dito. Ipatuyuan tayo dito. Yung iba nangalat na kasi nakalimutan ko kaninang kagabi ako nagdilig. Nabuhusan tuloy ng tubig yan, nangalat yung mga mga buto. Pero okay lang kasi mangyayari naman na yun. Maninibul yan diyan alugbate. Maganda rin kasi yung yung alugbate kuha mula sa pagsibol niya ay mula rin sa buto. Matataba. Tapos mabilis silang lumago kumpara dun sa mga tangkay. Mga tangkay naman sa una mabilis silang lumago. Kaso problema naman, madali naman silang mamunga. Kapag ka namunga na yung yan katatanin mo ito, nagbubunga na.
Kasi ano kasi yung tinanim na yung tangkay, medyo mature na yun. Ay kapag ka nagbubunga na sila, nabagal na sila ng ano, ng paglaki. Ang ano. Dahil kasi ang ginagana kasi nila yung ano, pagbunga. Kaya ano nangyayari, kuwan. Ano na lang natin. Yung mga buto ang ano, kung magtatanim ng kukay, mas mainam. Kasi matagal pa yung bago siya bumunga eh. Tapos ano, pag yung ano, pinangungalan mo siya, pinanalbusan mo, napakabilis yung tumubo. Napakabilis sumuloy. Pero dati kasi may mga tanim dati ako doon sa kuwan, yung mga lugar ko na pagtanabuhan ng mga kinatanim yung ano, yung mga tangkay at saka yung tangkay at saka buto. Ayun, yung ko na-obserbahan. Ito na ito, oh. Sumuloy na, oh. Ito mo may ano na agad, palibasa yung tangkay nga tinanim. Okay, ano na. Meron siyang bulaklak na agad. Yung kangkong, ganun din. Kangkong, pagka ba kayo nagtanim ng ano, pag nagtanim kayo ng ano, ng kangkong, mas maganda rin ng ano, ang buto. Kasi yung buto, ano, pag sumugol din yun, malalaki rin yun. Malalaki. Malapit ito. Para doon sa mga ano, sa mga tangkay. Pero pagka gusto naman yun, madaling bumunga, tangkay ang itanim. Paano yung kamote? Tamo yung iba, dalawa kamote, magpapasuloy ng laman. Pagkatapos, yung suloy ng laman, yun ngayon ang ano, tatanim. Mas matagal, ano yung matagal yung lumaman sa ilalim. Mas matagal kasi ano siya, batang bata siya eh. Kasi hindi kagaya na yung medyo matured na. Pag na yung tinanim, eh, kawan. Ayun eh, madaling lumaman. Pero makakamisyon sa kanya kahit mga tangkay kapag ayaw nyo naman maitanim yung gang parang hindi pa rin siya mature yung mga tangkay. Kaya maganda itanim yung mga tangkay na hindi pa mature. Ano, okay din kasi ito katulad ng garto, tayo ito, hindi pa masyadong mature yung tangkay na napatanim. Kaya yung siya sumibol, ayos, wala pa siyang bunga. Pero yung ganyan, hindi na rin magtatagal yan, bubunga na rin yan. Kasi mature na nga yung kanyang ano eh, medyo mature na rin yung kanyang video. Kaya ano, hindi kaya talaga ng mga ano, yung mga buto. Ayaw ang gandahan ng buto. Kaya kung gusto mo na ano, pero pagkaganto tayo naman eh, wala naman tayong pantanim. Mabuti na nakakuha tayo ng gayong mga pantanim ayos. Nakita mo, ito yung mga tangkay ko na mga itanim iba. Ito mo, mga ano eh, bungahan eh oh. Sumusuloy sila na kaunti, tingnan mo, pero bumubunga na. Kaya kasi kapag mature na yung ating natanim. Pero kahit pa ano naman eh, makakapanguha tayo ng mga buto niya. Tapos may patuyo natin para pantanim. Ang gandahan niya yung mga lubati na yun, ano, mga kuha niya, yung malalaki ang kanyang mga tangkay, malalaki. Sa atin kasi yung mga violet, mga ano yun, parang native. Mga violet kasi mga native din. Ano, maliliit lang sila. Maliliit ang tangkay. Yung ano sa atin. Ito, lalaki ng mga tangkay ng mga ito. Lalaki. Isang mo yan, oh. Malalaki tangkay na yan.
Maliit pa nga yan eh. Yan eh yung iba pagkamalusog. Lalo na kung halimbawa yung mga napapagtaan man ng kagaya ng iba na mga nilalagyan lagi ng mga dumi ng hayop. Ano eh, talagang tataba lalo. Eh tayo naman wala naman tayo masyadong wala tayo makakuha na magaling mga yun. May nakukuha na sila ng mga dumi ng hayop. Kaya ano, ang tataba na yung kailang mga alugbati. Pero sa atin naman yan eh okay na sa atin yan yung gaya nakuha na. Importante tayo mayroon na tayong mga nakaharpisan, okay na. Eh, pasalamat na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil yun na tayong panggulay. Yan itong kulitis na ito, hinahayaan ko rin na siya yung mamature yung kanyang kuha. Yan o, namatak na yung kanyang mga yan. Hindi natin dito sa ilalim para tapos kuha natin sa kabila para hindi na siya mamata kasi namamature na yung kanyang kuha. Alatol check. Kaya ganyan. Ang ating talong dito, sumuloy na siya. Sumuloy na. Kahit ganyan eh, dati kasi kasi bata pa eh kuwan. Ang halaman ng gulay naman, okay lang na kahit bata pa eh, bumunga na siya, hayaan na lang natin. Ngayon, di ba ang ginagawa kasi ng iba riyan, nabawa yung kanilang mga tanim bata pa, hindi nila hinahayaan na makabunga sila. Dahil kasi ang isa kasing bata pa, pagka hinayaan mong magtuloy yung kanyang bunga, siya parang siya nagtatandain agad. Ngayon, ang diskarte naman diyan, edi lagyan mo siya ng ng nitrogen. Yung nitrogen naman galing yun sa mga mga dumi ng hayop. At saka yung yung mga dahon-dahon, mga nabubulok ng mga dahon-dahon na yan, panggalingan din ng nitrogen yung mga nabubulok. Kaya kung kayo magtatanim, huwag nyo masyado kalinisan. Bawa, mayroong katulad ng mga damo-damo na ganito, huwag nyo bunutin yung damo, putulin nyo lang damo ng ganito. Tapos lagyan nyo lang dyan kasi rin yan, magiging nitrogen yan. Kapag medyo matagal nga lang bago siya maging nitrogen, dahil kasi matagal pa rin proseso, dahil kailangan mo siya makain ng mga decomposer dyan bago pa siya maging maging nitrogen. Kaya medyo matagal, hindi kaya na yung halimbawa na meron kayong mga dumi ng hayop, dumi ng manok na kuha yung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boys, alhamdulillah. Maşallah very good technique. Yeah. Kullu ज़्यादा Alhamdulillah. Very good. Kaya ganyan ang kuwang. Tapos ilalagay nyo lang diyan yung mga kuwang. Kaya kita niyo yung ilalim niya, kita niyo puro mga basura yan. Yan kasi kapag kayo may mga tanim na ganyan, yung ating mga halaman, marami na silang mga nakakain dyan. Tapos ay ang mangyayari minsan na hindi na natin minsan kailangan ng maglagay. Ngayon naglalagay lang tayo yung halimbawa yung nagkakataon na mayroong isang halaman na parang masyadong nasiksik, tapos parang siyempre pagkasiksikan sila parang naagawan din siya ng yung sustansya na yung iba, bawa na pag-iwanan siya na tapos napapagtakluban. Ngayon ayun lamang ating lalagyan siya ng ng kuwan, ng mga ganyan, ng mga pataba, yan yung mga nitrogen na kuwan mula sa mga dumi ng hayop.
para siya matulungan. Tapos kapag naman siya umukay na, nakabulas na yung kanyang kuwan, yun, hayaan na lang natin. Dahil ayan yung kanyang, kasi yung kaya yung ganyan, ang mga ugat kasi niya, hindi pa nakakakalat, pero pagka kanyang mga ugat din nakakalat na, ay okay na yan. Para kita nyo sa mga kagubatan, yun nyo, sa kagubatan, halos tambak sang katerba mga sila, kumpul doon, may mga baging pa, pupuluputan sila ng mga baging, pero sila yung malalago ang mga halaman. Pero yung mga nagiging fertilizer nila doon, yun yung mga dahon-dahon din nila doon, mga sanga-sangang mga nalaglag na mga natuyo, mga balat-balat ng kahoy na napabagsak dun sa lupa, mga patas-patas na doon. Ayun na yung mga nagiging fertilizer na, kaya hindi na kailangan maglagay ng fertilizer dito sa ganito mga halaman natin para mapakain sa ganyan na ang dapat gagayanin natin yun, gayahin natin katulad ng ganito. Yan yung talong natin dito, yung kanyang ito kasi wala na doon sa yung puno kasi na doon sa kabila, katulad ganito may mga namamatak na ganyan, pulutin natin yung mga namamatak na gayon. Tapos ilagay din natin doon sa may puno niya. Yan dito sa may puno niya. Ito kasi yung mismong may na puno niya. Yan ilagay natin dyan. Tapos yun magiging yun. Magiging pagdating ng araw magiging fertilizer niya yun. Kaya kung tutusin yung mga halaman, sila na rin ang gumagawa ng gumagawa ng sariling fertilizer. Tayo nga lamang hanggang ayun kasi nagisan natin doon sa ibang mga magtatanim na kailangan laging malinis. Hindi dapat ganyan na hanggang malinis. Kaya natin doon sa mga kuwan. Yan, ilagay natin dyan. Tapos kailangan ng ating kuwan still gubat lagi. Yan katulad ang ating mga tanim. Dapat may mga puno din ganito. Kaya magkatulalagyan din natin ng pagkakalila ng mga puno. Kasi yung mga puno na ganito, yung mga dahon-dahon nito, mamamatak yan. Tapos, diyan mapapalagay din yan sa lupa diyan. Tapos, yun naman ang yung magiging sustansya naman ng lupa. Ang lupa diyan, tataba. Tapos, itong mga ito, pwede natin pakabagan. Katulad ito, ang ginawa ko, pinakabagan ko ng ampalaya. O tapos yung mga natutuyong garto, mga dahon ng ampalaya, mamatak din yan sa sa baba. Tapos sila naman tuloy-tuloy din habang may namamatak din ng mga dahon na tuyo. Ayun, nagiging silbing pataba ng lupa. Parang garto, tingnan niyo, halo-halo diyan, may papaya may papaya, may malunggay, may sili, may kangkong, may kundol. Meron pang diyang sita halo-halo dyan na kuwan. May mga natubo pati yan ng mga sa ilalim, yung mga pinulabot natin yan nila. Tapos yung mga namamature na dahon nila namamatakid yan. Tapos yun magiging katulad yung mga tilaw na ito. Tilaw na dahon ng malunggay, siyempre mamatakid yan. Yan yung magiging pataba na yan. Pero makikita mo dun sa yung mga nakaugalian, ay linis na linis yan, inaalis yung mga ganyan. Ang gusto kasi lupa yung parang ang tingin niya, yun ang gustong halaman. Pero ayun, ay maganda sa ating paningin, pero ang lupa ay papayat ang lupa. Tapos ang hindi pa maganda dun sa ganyan, yung halimbawa nilinis pag pumatak yung ulan at mawawash out niya, mahuhugasan yung mga taba-taba ng lupa, mahuhugasan, madadala ngayon yan ng matatangay ng agos. Kaya yung lupa papayat ng papayat, parang ganito. Yan mo, dati ang lupa nito hanggang dito yan, hanggang dito ang lupa niya, hanggang dito dati.
ipalabasa nga, walang ano, yan, open yung kuha. Kita nyo, lumalim na. Diba? Siyempre pagka yung iba, mga nagbubuhos yan ng tubig kasi minsan mga naglalaba. Nagbubuhos ng tubig. Kita mo nangyari, lumalim na lumalim. Ganyan ang mangyayari sa ating taniman. Kapag kaya ni walang mga ano, wala yung mga baso-basura. Ano kasi pagdating bagsak ka ng tubig, mawawas out yan. Kaya yung ano, yung lupa. Kaya siyempre yung ang mga sustansya naman ng lupa, karamihan ay mga nasa ibabaw ng ano, mawawas out yung lupa. Kaya mangyayari yung ating lupa para gumanda yung halaman ay bibili na tayo ng mga ano, ng mga fertilizer. Kailangan ito yung mangyari kuhaan ang ano, magastos ang ating garden. Maganda yung ating garden, gagawin natin yung walang gastos. Kaya nga tayo nag-garden para tayo makatipid kung tayo gagastusan pa natin ng ano. Tsaka yung ano, healthy, napaka maganda sa katawan yung gayan. Naku, kung matitikman nyo yung mga lasa ng mga bunga ng mga gartong halaman na wala siyang fertilizer na nabibiling ay masarap, mas masarap ang lasa yung mga gartong mga natural lang ang ano. Kaya kita niyo itong mga kuwan, di ba kapag patak dito ng tubig hindi mawawasat yung ano, hindi yan yung lupa. Kasi nga dito marami nga sila, siyempre marami mga sangga-sanggaon, mga baso-basura pa yung ilalim. Kaya hindi mawawas out yung tubig, direktang tama agad yun sa basura, hindi sa lupa. Tamo di yung ibang mga yung ibang mga tinabas diyan ng iba. Yan, di ba? Mga tinabas yan ng iba, kinuha natin. Tapos nilagay natin diyan. Kaya nga yung katulad ng iba, may nagtabas daw, no? Kinuha natin, nilagay natin diyan. Tapos yun naman, magiging ano diyan, magiging fertilizer diyan. Tapos marami diyan mga decomposer na kuha. Kaya nga yung ganito, kaya bawa kayo may mga garden yan ganyan na may mga space na ganyan, bubura-bura nyo ng buto yan. Ito nabula-bura ko na ng buto, tapos tinapunan ko. Yun ang unang sumibol yung mais yan ang unang sumibol yung mais. Halo-halo din diyan ang mga buto, marami yan. Kaya pagka nagtubuan, ang ganda naman kapag marami nilagay nating buto, yun ay maganda rin sa lupa dahil kasi siyempre kapag kumpul-kumpul sila, yung ako sino yung pinakamalakas sa kanila, yun lang ang lalaki, tapos yung iba magiging sacrifice na magiging ano sila, magiging fertilizer. Tapos yung ating mga may impact na buto, yun yung mga bago. Kasi minsan kapag tayo bawa ang ating naman taniman konti lang, maliit na espasyo, kung marami tayo may buto, may sakla na may stock ang ating buto na kuha. Yun, maganda rin na kuha na kung mag-ano, pwede rin kayo magbenta ng buto. Pwede rin ibenta nyo yung buto, ibenta yung buto. Kailangan nga lamang ano, yung pag ano kasi pagka bibenta kayo ng buto ibabad nyo dun sa insecticide, itubog nyo dun sa insecticide yung ano, yung buto. Kasi doon sa atin kasi pagka walang insecticide yung buto ay sobrang dami ng bulati sa atin sa Pilipinas. Tapos pagka napatanim mo ng masyadong maulan na pag walang insecticide yung buto hindi natubo. Pag hinukay mo wala na pala, nakain na pala ng bulati. Kaya ngayon yung mga nabibiling mga buto, mga yun, inilubog muna lang yun sa insecticide bago pinatuyo uli. Para ngayon kapag tinanim mo doon sa hindi sila kakainin ng mga bulate, ng mga insekto, kasi nga may gamot.
Dito maraming ano may mga insekto dito ito. Oh. Yan na, insekto dito. Yan. Insekto ng kalabasa. Sila yung mga kumakain diyan, oh. Pag may nalapit na tao, umiihi sila na yung parang masama ang amoy, yung ihi nila. Kasi yung kaya sila pinaka-protection kasi nila yung para yung mga nalapit na tao umalis kasi handa na nga amoy nila. Pero yung ganyan, hinahayaan lang natin kasi gusto nila diyan kasi gusto rin nilang mabuhay kaya hayaan lang natin. Ganyan mga insekto. Sinisip-sip kasi nila pero sila naman hindi naman lagi sila nagsisip-sip ng kuba. Diba? Namamahinga rin kita nyo yun no? Namahinga sila doon. Ay, pala sila doon, nagpaparami pala kaya pala naandun. Hindi, okay lang na ganyan no. Kaya ganyan na yung pagkatanim. Yung katulad dito, yung ating malinisan, mayroon ditong space na nagkaroon ng space diya. Ayan, pagka mamaya lalagyan ko yan ng sitaw. Mayroon pa akong natira dong buto ng sitaw kaya nandiyan na mamaya ng sitaw. Ito may bulaklak na uli yung kuwan. Mamayang hapon siya meron naman tayong mga hotness na bulaklak ng kalabasa. Kaya yung mga kuwan ito, maraming bulaklak ito ng mga bulaklak ng ampalaya. Mga bulaklak ng ampalaya. Itong mga bulaklak ng ampalaya, natin din to. Kinakain din natin ito yung mga bulaklak ng ampalaya. Yan meron pala ditong isa na buko ng kuwan, i-pollinate nga natin. Ito kuwan pagka magpo-pollinate kayo, ito yung male flower, male flower, lalapat nyo dito sa female flower. Kaya yan lang. Kasi yan naman na populate naman yan yung mga mga pollinator. Ngayon siyempre tutulungan na natin. Meron pa dito nakakuha. Yan. Kaya tulungan natin para makasigurado kasi ito, nung oras na nasa na yung pollinator, wala pa wala pa akong nakikitang pollinator dito. Late na. Mamaya tanghali na yung mga pollen matutuyo na yan. Huli na ngayon sila. Kaya kapag ganyan, makita ninyo nakakuha, tulungan na natin yung mga pollinator para tayo na yung mag-pollen. Kasi kasi ganyan yung mga female flower kapag hindi na pollinate, yun, malakas, nagiging malakas siya. Kaya kahit minsan siya nadadaanan ng mga insekto, malakas siya. Matibay kumpara dun sa minsan hindi na pollinate, pagkatapos siya lalaki siya pag nadaan ng pollen ng mga malakas ang hangin o yan ang ibang insekto,
ano agad siya, nangihina agad. Kasi hindi na siya nagtutuloy. Dali na sisira. Kaya maganda yung tuyo ma-pollinate. Ito yung alugbati dito, oh. Namunga na. Yung alugbati. Kaya kasi ano, yun yung alugbati na yan, yun ano, itinapon din lamang yan, yung alugbati na yan. Itinapon, ginawa naman na ginawa ko, nilimot ko. Tapos yan ang buti yan. Kita mo, daming bunga. Pero daming bunga, bawat isang bunga na yan, isang ito. Kaya isang puno yung kapag kahit tinanim mo, isang bunga, isang puno. Kaya ano, kaya sayang naman. Ito mo, kakaroon tayo ngayon, ano, maraming binhi na yan, shala. Ganyan ang, ano, sa ito ko magagarto, yung mga, ano, ito, nakatayo yung kanyang sibol. Ang gagawin, ikuha natin. Baba natin ganyan, yan. Baba na. Kasi, may siya kasi pagka mayroong tumataan ng malakas na hangin, pagka hindi natigat natin na kuha na yan, pasayaw-sayaw pa rin yan, napapahampas din sa mga ano. Pero kung yan ano na napatigan natin para pagka nahangin ay hindi na siya mapapahampas kung saan saan. Kaya ganun ang ating gagawin sa ating mga halaman. Katulad dito, tingnan nyo dito sa kuha na yan o, ganito mga tamo o, dikit-dikit o. Ayan ganyan, pataba ang lupa ng ganyan. Yan. Ang iba nga lang, kaya minsan ano, ang ginagawa kasi nila minsan iba, binubunot. Dapat huwag nang bubunutin. Para yung ugat, manatili doon sa ilalim. Ang gagawin lang, kukuha ka ng ano, putulin mo na lang. Puputulin mo, kaya maganda nga yung medyo mahaba-haba yung kuko mo doon sa hinlalaki. Para puputulin mo para maiwan yung kanyang mga ugat mo sa ilalim pag ikaw mag-harvest. Kaya katulad mo itong ano, itong isa na yung pagkatayin ko dito. Tama, dami na yun, bulabol ko to, may mga tumutubo pa rin, halo-halo yan oh. May kalabasa, may sitaw, may melon din diyan, yung mga melon di pa natubo. Yan dito oh, yan. Mga nagsisibula na yung iba, nagpapagkuha na. Yan, ganyan ang magtatanim. Kaya ito yung ano, kailangan maramihan agad. Para merong kayong mga, dapat may mga nagsasacrifice ng mga halaman. Tapos yung mga ano, naging sakripisyo na yon, sila yung magiging fertilizer sa ano, sa kuwan. Na kapag kang nagkakagarto na oh, ito yung nagkakaroon ng mga amag-amag, ibig sabihin yung lupa rito ano, nagiging masustansya ang lupa kasi may mga amag na diyan hindi masustansya na yung lupa. Lalo pat ganyan, siyempre nakagandaan kasi sa ganyan, marami siyang ugat na agad na magkukumpul din. Napakahalaga kasi ng ugat sa lupa. Ang ugat kasi ng mga halaman, sila yung mga nagpapalambot ng lupa. Kaya mangyari, hindi na natin kailangan na dukalin pa ang ganyan. Ang mangyayari doon sa kuwan, lagi nating piniko ng piniko, inasarol ng inasarol, araruhin. Samantala garto, ilalagay lang natin. Ang ating iuukay lang talaga yung katulad ng mga gabi. Ang garto, gabi, kailangan natin ihukay. Pero yan, kung tutusin nga itong gabi, kahit din ko muna rin yan ipatong muna rin yan sa lupa. Kasi dati ako yung ako'y nasa Lucena, kami nakatira doon sa isang may naupa kami doon na bahay. Kung yung natira namin siyempre wala pa masyadong mga bahay-bahay, bagong bilya lang yung bagong bilya.
Abay, biro mo kuwan, ako namamasyal doon sa may niyugan. Nakakita ko ng ng gabi. Gabi sa Fernando, nakapatong lang yung laman. Pero sumibol siya, sumuloy. Malaking laman na yung gabi, kalago ng suloy. At parang nakita ko, tinignan ko doon sa ilalim, parang may mga tumutubo ng mga anak na doon sa lupa. Pero mo, yung palang gabi na yan, naglabasan yung mga anak niya doon sa ilalim, pagkatapos sumuksok sila doon sa ilalim ng lupa bago saka sila umalsa. Kaya puro mga gabing nakuha ko doon, puro letter U style. Kasi doon sa ilalim ng gabi, doon naglabasan yung mga anak nila na sumuksok ngayon sa lupa ilalim bago umangat, kaya puro mga letter U. Ay ang dami, lalaki. Ay nakapatong lang yun sa lupa. Kaya yung gabi, kahit pala yung gabi, kahit hindi mo na yan ibaw, lagyan mo lang yan sa ibabaw ng lupa, pag yung maulan naman, lumalaman din pala yan. Ako nga dati nakakita ng kamuting baging na may nagtanim. Ang ginawa yung kamuting baging, ipinatong lang sa lupa. Pagkatapos ang kanya pang ginawa, kanya pang mga dinagal na yung mga dahon-dahon lang, dahon-dahon, yung iba dayami. Hindi na yung ibinaon. Hindi kasi pagka babaw mo, lahat babaw sa atin may maulan kasi nakalapat lang yung nag-uugatan na yan ng mga yung kamote, nag-uugatan. At tapos siyempre ang ugat naman ay laging pailalim ang ugat, kaya dumububuhay na siya na ganyan. Hindi na tayo kaya yung minsan mga pagkatanim, atin muna yung mga paghirapan, yung mga tukal-tukal pang style ng mga kuwan, hindi na kailangan nakuhaan. Kasi lalo na kung halimbawa tayo laging mga bawa ay busy, wala kang panahon sa ganyan. At saka dapat ang sa gaya, yung wala kang tigil na sa bawa kay bawa pagkakauwi mo, kung may naitanim kang kaunti, tapos pagka ikaw ay nagkapanonol, bawa ikaw ay nagkataong maaga kang umuwi galing sa trabaho, tapos tanim ko ulit ang kaunti, ayun pagka nagtagal lang yung halaman na mapupuno na ng halaman, tapos magtatagal-tagal sobrang dami muna ng halaman na ma-harvest. Pero kung halimbawa ikaw yung gang style na kawan, naalala ko nung una ko na ako'y bata pa, yung kuha ni bro mo, ako naman yung tagapag-asal sa amin, kaya ako suko minsan suko kasi biruin mo naman yung siguro yung mga ilang galote, yung isa, dalawa, tatlo, tatlong lote lang yun pinapasarol sa akin, di nakasarol ko bago ko matapos utay-tay din lang, asarol, nasarol ako ng mga 2 oras, tapos bukas ulit 2 oras ulit, tapos kapag ininasarol mo, mo pa yun, dudurugin mo pa yung babalikan mo pa ulit siya ng kuha para madurog mo yung mga lupa. Pagkatapos kailangan mo pang tanggalin yung mga damo, ganun nung una. Mga taniman talaga napaka kailangan malinis, ganyan yung mga style nung una tapos pag ninalinisan pa, pag nagtag-ulan, tatanim namin ng kamuting kahoy, tsaka tatanim namin yung kamuting kahoy, mais, at saka yung kibal, yung sitaw na maiksi, kibal ang tawag namin doon. Pag sumibol na yung kawan, yung mga kawan, ang damoy kabibilis, mga damo. Nakita mo nagsuluyan na yung mga mga sitaw ang damoy katataas na. Siyempre nakakamasa naman sa akin. Talaga namang kawan, bago mo magkamasan ang tagal, tapos ito pilat din sa araw. Alam mo maggamas na yung pilat sa araw.
Nakakuha. Tapos pag na ano, akutin mo pa yung ano, yung mga damo, yung mga ginamas at ano, at kuwan, lalagay mo pa doon sa tabihan. Pagkakarami ng ano, ng damo, ko yung ano, hindi pa nalaki-laki yung ano, yung kamuting kahoy na sibol, tsaka yung mais, malago na naman ang damo. Gagamasan na naman. Kaya nga nung sabi ko, ano bang hirap nga rin ng buhay na yung pagkatanim. Ay wala nang ginawa kundi gumamas na ng gumamas eh. Narong ano, agagamas mo lang, kami pare ka kumbaga sa kuya nakakapahinga ka ga ng kaunti. Ay salamat, nakatapos na. Ay wala naman siyempre maulan. Ay pagka nakaisang linggong ulan ni ano ulit, pagkakalago na naman ng ano, ng damo, gagamasan mo na naman. Ay kami siya nakakati din, tapos yung malamok pa ng ano, alamok. Tapos yung ano ba eh, pag kinakain eh, mayroong mga damo na ano eh, Makati, mga damo. Tapos saka pa yan makakano, kapag ka yung ano, yung halaman mo yung medyo tumaas na, baga mais mo yung tumaas na, ang ano, ngayon mga ano mo lang to, yung mga baging. Tapos pagka medyo mataas na, patabas-tabas ka na lang, tabas-tabas. Pero mahirap pa rin kasi bago, pag tinabsan mo, ay pagka yung ano, ginamas na bunot, medyo matagal-tagal ka uli bago magkaroon ng panibago ulit damo. Ay pagkatabas kuwan pag nakatatlong araw laguna yung damo. Kaya minsan ako yung aking baraso diyan ano na, sabi ka, harap ka rin nga ng buhay na nangyari itong pagtatanim. Bago ka makaani, sa laki ng hirap, bago lalagyan, ano, pag hindi mo pa nilagyan ng abuno, ay bakit itong kuwa hindi naman lumalaki pagka hindi mo nilagyan ng abuno. Yung lalagyan ng abuno, kita mo mabilis lumalaki yung ano. Tapos pagka ano, abunuhan uli, ilang kaka-abuno yun eh. Tapos kapag ano na siya, tumasa siya, may mga kalahating metro na ang taas ng mga mais, yan okay na. Kahit yung kuha na yan, yung mga damo, ang inaano lang doon yung mga baging-baging, may mga baging na marami kasi din yung mga baging na mga nasibol eh, nakuha siya. Aabunuhan na naman yun, abunuhan naman ako, lalong bilis yung paglaki ng mais, mga kamuting kahoy, nakuha yung mga kibal. Mga kibal ngayon ipulo po talaga dun sa ano, sa mais, hanggang sa mamaya mag-aalasahan na yung ano, nagtagal yung hanggang pinakabuhok na ya, ano yung tawag doon, pinakabulaklak ng mais, bulaklak, tapos sunod na yung bunga na. May mga puro pusuan na yung mais yan, yan na, pahinga na dun sa kuwan. Kapag may mga puso na yung mais, na puso na, nakabunuhan ulit yun, inilas na yung abuno, last na. Kaya maraming kaabuno din sa mais bago makalaki. Kaya naalala ko nung kami nagtatanim. So di ano na, pahinga na ng mga pagtatabas, kuha na siya, antay na lang na maka hanggang sa anihin na yung kuha. Yun, saka pala napakatagal, may 4 hanggang sa 5 buwan bago makaani ng ano, ng mais. Kasi gumamas doon yung ay ngayon pala, napakadali ng mga style ngayon ng pagtatanim. Hindi mo na kailangan kaya na mga ano yun, asarulin. Ihukay pero mo pag inasarol mo na, ihuhukay mo pa yung kada tanim. Hukay. Yung iba naman may araro, o di may hukay natin. Hila-hila naman ng ano, ng baka o kay kalabaw. Tapos pagka lagay ka ng lagay, kada isang lagay ng ano, buto. Isang lagay mo ng buto. Di tatabono pa yung ano, ng pare ng gamit ko, pwede magano, hindi magtatabon. Kaya bago makatapos yun pagkatanim. Ay ngayon hindi na. Meron napakadali na ngayon ng mga style ng mga pagkatanim. Ngayon nga agad ang mga pagkatanim, mga kuha. Patong lang ganyan, tapos tabunan mo lang, okay na yan.
tatabunan na. Ganyan ang mga matataling mga style na mga pagkatanim na ngayon. Hindi mo na kailangang asarolin ng asarolin ng papakahirap pa ba din sa mga pagkakuha. O kita mo ito, yung kalabasa o. Kita mo kalago naman yung kalabasa. Kita mo ito yung suloy o. Ayos naman. Kamatis. Yung kamatis din, ganyan din. Nakita ko yung kuha, inararo pa yung kamate, yung taniman ng kamatis. Inalasan pa ng damo bago pa nagpunla silang kamatis. Yung makapagpunla ng kamatis bago pa isa-isa ulit tinanim daw. Dinilig pa yun. Kasi yung pag hindi mo dinilig, yung mamamatay yun. Tapos pagka siya buhay na kuha yan, ayos na. Aalagaan mo naman yun sa gamas. Oh, wala ka nang ginawa kundi gumamas ng gumamas. Yan. Ay karto, madaling na pagkatanim. Wala lang ngayon yung mga istalo, wala nang kahirap-hirap. Mga pagkatanim, hindi na kailangan ng mga gaya ng mga buwan. Muna po pala tayo ito ng mga sitaw. Ang ating patula dito, bulaklak ng ating patula. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Oh. Tamo, yan ang umpisang unang bulaklak ng ating ating patula. Pero yung yan ay male flower. Yan ganyan patula, male flower ang tawag dyan. Lalaking bulaklak. Wala pa yung mga tayong babaeng bulaklak diyan. Ang babaeng bulak na. Babae itong mga garto yan Yeah. Yan, ganyan. Yan, itong mga garto. Yan, ganyan. Ang mga babae. Ang lalaki, ganyan. Pero wala pa tayong malaking babae. Antay pa tayo. Pero meron ng sign, alhamdulillah. Meron ng sign na siya malapit na magbigay ng bunga. Bulaklak na dito yung Portulaka. Ang madali ngayon mga pagkatanim, garto na lang. Magtatanim tayo ng sitaw dyan, hindi mo na kailangan ihuka yan, garto na lang. Tamo, binubulabor. Tapos pagka nagbulabor, maramihan agad. Yan, garto ito. Maramihan, yan. Tapos dito pa sa kabila. Yan. Yan ang isa lang pagkatanim. Tapos tatabunan mo na lang ganyan Tamo yung mga tatabunan mo lang ganyan. Tapos ang itatabon mo yung mga yung mga kukuha ka ng mga lupa na mga may kahalo ng compost. Yan, ganyan. Yan. Yan. Tapos yung mga kuha, saka natin balik-balik yung mga yung mga dahon-dahon. Kasi yan yung mga yan naman may angat yan. May angat yan. Tapos dito yan. Tabunan natin yan. Meron ka dapat ng mga pantabo na ganito. Yan kaya lang mga matadali. Tapos lahat titingnan mo lahat ng mga kung saan yung mga para matabunan sila. Yan. Yan. Ganyan lang, napakadali yung mga pagkatanim. Kaya ngayon yung mga pagkatanim, hindi na mahirap. Napakadali na.
Tapos ipong-ipong ka lagi ng ano ng mga buto. Mga ngayon mga ay ipon mo ngayon mga buto, mga bago na. Para hindi ka lagi ista ka ng buto, lalo na kung halimbawa hindi mo naman ninegosyo yung ano, yung buto. Buti kuwan. Ang mangyayari, ang maiimbak mo ngayon yung mga bago na ano na buto. Oh, yan, ganyan. Marami ngayon tayong mga ano, mga halaman hanggang doon. Ating mga halaman. Yan, ganyan. Kaya palang hindi pa nakakapag-subscribe doon sa ating mga kwentuhan, mag-subscribe na tayo. Ngayon yan oh. Ito, gatong kuwan oh, maglago, ibig sabihin pwede na tayo manguha ngayon ng kamote. Yan. Pwede na pagka mga ganyan. Kasi marami na naman sila. Kaya pwede na tayo manalbos ng kamote. Alhamdulillah. Yun lahat ng mga ista ng ating mga pagtatanim. Madali yung mga style na mga madali. Kung titingnan mo parang style tamad. Nakakawang. Pero kung mga pansarili lang naman natin, hindi naman natin kailangan na mga paghirapan. Nakasubukan ko na kasi yung dati. At dati, nakaranas pa kami noon na bago ko na bago ko na nakapag-asarol. Bago siya nga naikot ko ngayon kayong nilinisan pa. Tapos kuwatan na ng kamuting kahoy. Pagkatapos naman yung mga kamuting kahoy, nung naglalama na, pinuntahan naman ng mga kambing. Dito meron naman mga tao na may mga alagang kambing. Naman, hanggang ang mga kambing nila yung mga paligaw. Tapos yung pinupuntahan lagi yung mga may halamana, kagaya sa amin. Siyempre kaganda na yung mga balinghoy, mga kamuting kahoy at nag-uumpisa na lumaman. Ay kung masakyan naman ng kambing, pupuntahin ko na mukha dami, magkana ka ng mga kambing. Ay katataba, yung mga alpas, katataba ng mga kambing. Ay ang gagawin niya yung kamuting kahoy medyo mataas na, ang gagawin niya sasakyan. Kasi inaabot niya yung mga kamuting kahoy, medyo matataas na ay di bali ng bali yung mga kamuting kahoy. Ang puro bali. Tapos may punta mo yung may-ari ng kambing, ay sila pa yung matapang. Kaya ito may mga tao yun. Ay pero mo yun. Ay bago na yung hirap din na yung bago kuha, mga abono pa. Hindi yung wag na yung abono, madali naman kasi mag-abono Kasi may pera ka lang na pambili ng abono. Sabat madali naman paglalagay ng abono. Napakabilis. Ang problema na yun, yung hirap ng bago na yun na naasarol. Bago na nalinisan. Ay ngayon, nung dating pagtatanim ko ng kamuting kahoy na sumunod yung ako may asawa na. Naisip ko yun, napakadali pala yung magtanim ng kamuting kahoy. Hindi na kailangan dukalin ng mga gayaan, yung mga talagang prepare yung mga kuwan. Hindi na pala kailangan ng mga gayaw. Pag direct na agad pag suksok ng asarol agad lagay na ng kamuting kahoy. Kahit nga damo wala na linisan yung mga damo. Yung dati nga pinagtan ng unang kamuting kahoy, kugunan, hindi kaya kugun dati ako yung nakakuwan. May pinasaro sa akin ng tatay. Sabi sa akin ng tatay, asarunin mo yung mga kugaw, bukayin mo yung mga ugat, kasi pagka hindi mo hinukay yung mga ugat na yan magsusulo yan. Inasaro ko nga yung sarulong kuwan. Yung pala sa ilalim, pagkakadami pala ng ugat na yan. Tapos yung mga ugat na yan, lahat yung nagsisibula. Kaya pala yung mga kugaw parang buhok siya na sobrang karami, sobrang dami. Gawa pala yan, yung mga ugat niya, yung pala yung suluyan, kaya pala napakakapal na yan, parang buhok ng tao. Sobrang dami talaga ng ugat sa ilalim. Katagal ko, yun yung mga
2 metro, 2 meter by 2 meter. Ako bago ako natapos yun, napakatagal, nahirapan ako. Pero pag naasaw may kuwan, mayroong aalisin mo po yung mga ugat. Di bago muna. Nako, doon pa sa kailalima, may mga ugat pala yun. Tapos bago pa yun umalsa, nangangalat mulat, nag-uugatan sila, nag-uugatan pa doon sa ilalim. Sanga ng mga ugat bago pa sila maglalabasan. Pag nakalabas na yung mga suloy niya, ay tuloy napakabilis ang pagkalat ng ugat na yun sa ilalim. At yung sibulan naman ang sibulan. Oh, sabi ko ay nung makapagtanim ng nung titinaman ng asal malinisan, tinamnan na ng kamuting kahoy. Alam mo ba yung kamuting kahoy din gumanda kasi ang bilis kasi lumaba ng pagkakagamas mo na 3 araw lang, may mga sibol na naman ng mga kuko. Ay ang bilis lumaba ng taklob na naman yung kamuting kahoy. Ay kamuting kahoy hindi naglalaki. Ngayon, yung naisip kong technique na mas madali, pag kugunan, kugunan yun, kapalang kugon. Ang gawa ko nga, iniyasa ko yung kugon. Pagkayasa ko ng kugon, talagang pinag-aapakan ko yung mga kugon, kakapal-kapal ng kugon, pinag-aapakan ko. Tapos yung mayapak ko ng kugon, kumuha ko ng mga tangkay ng kamuting kahoy, pagkakasaksak ko ng kamuting kahoy, ng asarol, tuloy suksok na yung kamuting kahoy. Anong nangyari ko tapos ang pagkatanim ko ng kamuting kahoy malimit, hindi yung mga kasi tatanim dati ng yung isang hakbang kamuting kahoy, isang hakbang kamuting kahoy. Nung ako nagtanim ng kamuting kahoy, hindi na isang roller, puro kamuting kahoy, isang roller ang agawa sa isang roller ang layo ng yung talagang nung sumibaw lang ang kuwan. Yung pala namang kugon mahina sa kuwan pag naunahan siya ng halaman, hindi na siya makakuwan. Nung yung gusto kong kakapal ng ng kugon, naku lulumaman ng kung pagkakaraming laman ng kamuting kahoy. Hindi ko paano kaya ang kugon din pagkakapal. Dati ay nabulok yung kamuting kahoy, yung kugon na makapal, nung mabulok naging pataba siya dun sa kuwan. Ay ngayon yung mga ugat niya nabulok din, ay naku lumambot ang lupa. Nung mabulok yung kanyang mga ugat, ang lupa ngayon naging malambot. Sabi ko kita mo ito, hindi ko na ito yung sa roll. Natutunan ko yun may asawa na ako nung natutunan ko yun may anak na rin. Samantalang ako binata pa, tsaka yung bata pa na ako lagi suko ako din sa may mga kuwa, lilinisan niya may kugunan. At ang kugon niya ay kuwa, ang kugon pala, kapag nilinisan, lalo naman siyang pagkakalago ng suloy na yan. Kasi pag hinawanan mo lalo siyang, parang lalong lumalakas siya. Pero pag palang kugo, nung ginawa ng kugo, tinanggal mo siya makapal na kuha, ay doon wala siyang magawa. Halimbawa, kugunan. Halimbawa, naisip mo tanong mo din ng kalabasa, subukan mo tamnan niya ng maraming kalabasa. Siyempre mangyayari din yan, yung kugunan, kakabagan niya ng maraming kalabasa kasi damihan mo ng tanim na kalabasa. Siya, ang kugon, manghihina ang kugon. Yan ang technique lang sa kugunan. Pero kung yun kagaya mo sa kugon lagi mo tabasin yung kugon na yan. Ako, mahirapan ka yan. Huwag mo nang tabasin yung kugon. At sa halip, tamnan mo ng makapal na ng maraming kalabasa. Kung kalabasa gusto mo, kung gusto mo na may sitaw, tamnan mo ng maraming sitaw, yung marami. At pag nakabaga ng maraming sitaw, patay ang mga kugon. May mabuhay man diyan para ilan. Yan yung technique sa kuwa. Kasi kaya maraming mga paraan ng mga pagkatanim na napakadali lamang, napakaalwan na kaya sa kaya mga bagay na hindi natin kailangan na magpakahirap sa ating mga kung titingnan mo sa mga pagkatanim talagang napakatamad, tamad style. Gusto na ng gaya, makikita mo ang daming mga
baso-basura yung mga gayan, para kung sabihin, napakatamad naman ng isda lang gawan. Lazy. Kaya nga meron kang lazy gardening sa ibang bansa. Dahil kasi lazy gardening, ay gayan, wala nang linisan. Pero makikita mo, ay, bakit ang pagkakadami ng halaman? Oh. Sobrang dami ng halaman na kuha ng ay samantalang halaman ay ang kuha na hindi napakadungis. Naku, kasi hindi na nga nililinisan. Mas lalo pa nga nilalagyan ng mga baso-basura ng ay ang halaman ay gumaganda. Kita mo yung mga gaya alam tulala, inahalala subhanallah. Kita mo nagsusuluyan sila. Kasi nga marami na diyan mga basura. Yung mga basura na yan ay kagaya ng kagubatan. Kaya yung pati kahit yung mga pag-aalaga natin ng mga isda. Dahil pag pag-aalaga tayo ng mga isda, ito yung mga uso ngayon. Pag-aalaga ng isda, ang alaga lang ay yung bawa, isang klase lang, tilapia. Tapos kaya yung nagiging kontaminado agad ang tubig. Kaya mangyari, magastos sa tubig dahil kasi kailangan mo laging palitan ng tubig. Ang kailangan kasi kapag tayo magkukuha katulad ng halamanan, yung ating halaman dapat halo-halo yan. Marami iba't ibang klase ng mga halaman, ng mga kuha sa isang lugar na garto. Dapat halimbawa yung nakasanayan kasi natin talong, puro talong lang na ganyan. Kaya nangyayari yung mga insekto ay parami na parami. Ano mangyayari doon kapag alam na lang kasi ng insekto kasi matalas kasi yung yung sense of smell ng insekto. Pagka naamoy nila, puro yung kasi halimbawa nakatanim yung puro mga talong lang. Halimbawa gartong kalawak, puro mga talong lang ang mga nakatanim. Siyempre pag simoy ng hangin yung purong amoy talong yun. Ay yung mga insekto ngayon, alam nila. Tapos dito sila pupunta kasi amoy talong doon. Tapos ngayon, doon lahat sila maninirahan. Hanggang ngayon, ang gagawin mo ngayon, pare ko makapag-ani ng ayos, kasi yung talong. Bibili ka kayo ng ng insecticide. Tapos kailangan mo yung sprayan. Pagkaka 15 days, sprayan mo ulit. Tapos 15 days ulit, sprayan mo ulit. Kasi hanggat na may amoy diyan yung insecticide, ang mga insekto wala. Tapos kapag na 15 days, lalo na kung nakaulan, nawas out na yung yung mga insecticide, kailangan mo na naman mag-spray na naman. Kasi pag hindi mo sprayan, hindi yan nakatira yung mga mga insekto. Ngayon, pero kapag kagaya ng ating mga tanim, yung mga halo-halo na ganyan, ang mga insekto ngayon parang yung hangin kasi parang mix ang kuwan. Pag inamoy ng insekto yung hangin, parang nalilito sila. Para kinukuha nila. Ang bawa yung insekto na yung paborito talong, halo-halo yung mga tanim doon. Kaya hindi nila malamaw isa yung talong doon. Parang hindi nila masyado maamoy. Bawa, ang insekto na yung mahilig yung sa kalabasa. Siyempre halo-halo talong mo doon, halo-halo mga tanim mo. Hindi nila maintindihan. Kaya doon na lang sila, kung saan sila pusto, doon na lang. Bawa sila na sa mga damuhan, doon na lang sila natili sa damuhan. Makaliban na lang ako sila mapapasyal doon at nakita nila may mga kalabasa rin palang kuwan doon. Di yun, matatagpuan nila, may kalabasa pala doon halo. Ito yung matatalino rin yung mga yun Tapos yun, pero hindi sila magdadadami. Hindi gaya na yung halimbawa, kalabasa, purong kalabasa. Kaya yung pagsimoy ng hangin, alam maganda mga insekto. Kaya maraming mga insekto ng kalabasa pupunta roon. Kung halo-halo, ay di may mga punta mo doon na insekto, ay iilan lang. Yung mga napadaan lang, natuklasan nila. Kaya habang ang mga yun hindi pa nakikipagbalitaan, mabuti at ang mga yun walang cellphone. Kung may cellphone ng mga yan, ay di kahit ito pa yung mga kuha na madali niya makukontak yung ibang insekto. Ay mabuti at ang mga yun hindi na uso yung ganyan. Ay di pag halo-halo, may insekto man napunta, napadaan lang sila, kaya tapos doon na sila namirahan.
Nakakuha na. Di may nasisira man doon sa yung ano, wala ka na masyadong gastos dahil konti-konti lang ang mga nasisira. Kaya maganda yung halo-halo na ganyan. Pagkatayo. Tapos marami ka pagpipilian. Pag nanawa ka na, nabawa may talong ka. O, nagsawa ka na doon sa talong. O, yun namang ano, talbos ng kamote. O, nagsawa ka sa talbos ng kamote. May kangkong ka rin. O, ito, may halo kaya kangkong. Ako naman, kung nagsawa ka sa kuha, no, kalabasan mo. O, meron naman diya yung meron dito natin may tanong dyan sa luyot naman. Pag nanawa ka naman, palayan naman. O, tapos ito, kukulitis naman. O, tapos mamaya, nanawa ka na. Meron ka naman talbos dahon ng gabi. O, may sitaw, may kamatis. Kamatis, ulam na rin yan. Ayan. Kaya ganyan dapat halo-halo. Ganyan din ang makapagkatay nagtanim, mga nag-alaga ng mga fisheries. Katulad yung katangan, mga halo-halo. Kapag abay, nagkawa tayo ng mga isang alaga. Kita yung mga kuwa, may hipon. Dapat may hipon diya, may alamasag, may hito. Mayroong kang tilapia. Halo-halo. Ang ano, halo-halo. Para yung kuwa, yung kasing mga katulad mga alimasa, mga katang, ba, may katang dapat diya, may hipon. Kasi sila yung mga halimbawa, mga isda ng mga nanghihina, yung kakainin na yun ng mga katang. Mga katang. Alimango, kakainin nila yun. Mga hipon, ganoon din. Yung kakainin. Tapos yun naman mga anak ng hipon, kakainin naman na yun naman ng isda. Oh. O di ngayon, ang mangyari, nagkakaroon na ngayon ng cycle ang kuwan. Tapos yung mga virus diya kakainin ng ibang mga kuwan. Diba, yung mga maliliit na hipon kakainin nila yun. Yung mga maliliit na mga alimango kakainin nila yung mga virus. Kaya dapat yun, hanggang halo-halo rin. Hindi yung kasi mga uso ngayon, bawal tayo bangus o yung bangus lang ang mga alaga. Para din yung ginaya nila sa halaman. Halimbawa ay kamote, puro kamote lang ang tanim. Pag-alaga ng yung mga magpipishers naman, pag bangus lang ang alaga. Kailangan halo-halo. Laging halo-halo. Tama yung gawa ng Diyos sa kuwan. Tama ang dagat. Ang ginawa ng Diyos sa dagat. Hindi mga pating lang ang mga sa dagat. Oo, iba't iba, may mga balyena, may mga tulina, may mga barakuda, may gulyasan, mayroong galungkong, may dompilas, may manansi, iba't iba, may dalagang buki, napakarami iba't iba, yung ibang mga mag-isda, alam na lang yung mga pangalan yun may mga isda sa ilalim ng alang, mga isda doon, halo-halo. Iba't ibang klase mga isda. Ganyan dapat ang gagawin natin kapag tayo naggawa. Huwag tayong ang mga style natin, yung mga may fisheries tayo, yun lang, isa lang klase. Isa. Kita mo kahit ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. May Amerikano, may Pilipino, may Inchik, may Negro, may Arabo. Halo-halo. Ganyan din ka sa ating mga garden o sa ating sa mga fisheries. Kapag halimbawa naman tayo may mga livestock na kuwan, bawa yung mga mag-alaga tayo livestock, yung halo-halo din. Ang nangyayari sa atin yung mga pag-alaga ng kuwan isahan nila, halimbawa mga manok lang kanyang alaga lahat. At dapat kung pag mag-alaga tayo ng mga livestock, bawa tayo may kambing, may manok, may itik, halo-halo. Nakakuha niya pag halo-halo sila ng mga kaya, may rabbit. Yung ganyan, halo-halo mga kuha. Magandahan na yung ganyan. Doon, mas lalo magiging maganda ang ating mga alaga. Magiging matibay ang kanilang resistensya. Kasi pagka may mga manok lang, siyempre, halimbawa, tingnan, para ding halaman niya yung pagkakasabi ko kanina. Tingnan niyo, halimbawa, ang iyong alaga galon manok lang. Ngayon, kapag yung may peste ngayon, maghahanap ngayon, may peste parating, ang peste ng parating ay peste ng manok. Siyempre ang mga peste nga, umaano lang yung sa hangin. Kasi mataas nga ang sense of smell ng ng peste. Amoy na yung hangin.
Uy, saan ba yung dito na maraming manok? Iamoy lang ha. Uy, doon ay siyempre puro mga manok lang nakawa. Siyempre malakas ang amoy doon ng galang ano, mga manok dahil ko ni puro mga manok nga lang na to. O di, alam na nila, yo, magsugod doon ng maraming peste ng mga manok. O, halimbawa, kalaga mo lang yung mga itik. O, di, peste ng itik ang dumating. Alam na alam agad ng kawan, oy, doon. Kasi ang mga alaga doon ng mga itik. Meron pang bird flu, puro mga ibon lang ang mga kawan doon. Kaya mangyari, ang madali lang na pupuntahan ng mga ng mga peste. Pero kung halo-halo yan, pag amoy nila ba mga peste, peste ng manok, ay halo-halo yung mga alaga doon. Ay dumaan yung peste, amoy nila yung hangin. Ay mahihirapan silang ma-detect yun kasi halo-halo yun eh. Ang amoy ay lalampas na yung peste, pupunta na sa ibang lugar. Kung saan ngayon halimbawa ang sila peste ng manok ay kung saan ang alaga ay mga manok lang, doon sila ngayon mapunta. Ay nakalampas ngayon siya doon sa yung mga livestock na alaga kasi hindi nila ma-detect eh. Nahihirapan sila. Kasi halo-halo ka yung mga alaga, may itik ka, may kambing, may manok, may gansa ka pa. Pero kapang ang tawag doon, ostrich ba, yung yung isa, nakalimutan ko na pangalan ng isa, yung maingay na yung medyo malaki din. Hindi naman ostrich. Pabo. Halo-halo yung mga alaga. Ay yung mga peste ng manok, lampas ngayon. Dumaan ang peste ng itik, ay halo-halo rin. Hindi nila makalampas din sila. Dumaan ang peste ng pabo, ay lampas din kasi hindi nila matitik eh. Dumaan ang peste ng kambing, ay hindi nila lampas din. Pupunta sila dun sa kung sino yung mga ang alaga lang yung mga kambing. Ngayon, dapat gawin ng na yung mga kambing lang alaga, di meron silang mga pang-injection. Ay paano kung nakataong siya nag-ipit siya, hindi na nalalagyan ng injection. Yung kuwan, hindi ngayon ni kuwan, ay yun, naunahan siya ng mga peste. Hindi na peste yung Kung meron mag-aalaga ng yung nalaman, yung mouth and foot disease, kaya ay mga alaga ko ba, kahit yung mga baboy, yung naalala ko, kasi maraming alagang baboy. Ayun, kahit nga sa ibang bansa, meron kayo lahat yung mga sinuhulog yung mga kuwan paano kasi yung mga alaga na iisa yung mga baboy na kaya yung mga peste na kuwan alam na alam nila kung saan sila pupunta kaya kailangan na lokal at ang paglikha ng Diyos sa mga hayop katulad ng mga apat ng paa yan halo-halo iba't ibang klase hindi ang Diyos naglikha ng mga isang klase nga lang ang ginawa ng Diyos naglagha sila ng iba't ibang klase. Ngayon, kaya naman pagka tayo nag-alaga ng kuwan, dapat iba't iba rin yung klase ng ating aalagaan. So, may kambing tayo, may baka, may aso, may pusa, halo-halo. Doon, ang mga peste, may hirapan. Kaya kailangan laging balance. Kasi kung ano may alaga tayong pusa, ilan naman. Tapos marami yung alaga natin ng kambing, tatamaan ng kambing. Kasi malakas ang tataas kasi yung amoy ng kambing. Kaya madaling madidetect ng kawan. Kaya nga lagi balance. Kapag halimbawa tayo may kawan, may kambing, galaga tayo ng tupa. Yung haluan natin na 5 kambing, 5 ring tupa. O isang baka. 5 kambing, isang baka. Para mabalanse yung amoy. Hindi nga yung maano ng peste. Kasi kawan, pero kung halimbawa may alaga nga tayong 50 kambing, tapos isang baka, ay siyempre malakas ang ang amoy ng kambing to kasi 50 sila eh. O di pag dumaan ngayon ang peste ng kambing, ay amoy din. Kaya nga laging balanse. Ganyan natin gagawin. So sige, ingat pa hindi pa nakapag-subscribe na tayo. Sige, maraming salamat at hanggang sa muli.